Kamusta po mga kabayan? Hello po, sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Muli po magsama-sama po tayo magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ang nangyari po at kaganapan kanina po ay pinalaya na rin po ng korte. Ito pong ating mga brave ex-marine, ex-soldiers mga kababayan. At pakinggan po natin at panoorin ang balita at komentuhan po natin mga kababayan. Sa ibang balita, pansamantalang nakalaya ang mga inaresto umano'y dating bagman ni Zaldico. At para nga sa detalye, live mula sa Las Piñas City, may express report si Gio Robles. Gino, magkano ba ang piyansa nitong mga umano'y bagman? Nikki, higit 1 milyong piso yan ang kabuang piyansang ibinigay. Kaya nakalaya o pinalaya ng Las Piñas City Regional Trial Court at Las Piñas City Police ang mga inarestong umano'y bagman ni Zaldico. Opo, nakapag-mail na. Oo. Matapos lalabas na rin po kami. Mensahe po. Okay na. Bandang alauna kanina, makalaya ang 10 bagman matapos dagdaan ni Branch 202 Presiding Judge Catherine Sabado ang kanilang release order at recall of warrant. Ayon sa kanilang abogado na si Attorney Levy Baligod, alas 8 ng umaga kahapon pa raw, sinusubukan iproseso ang kanilang piyansa. Sabi ni Baligod, tila sinadya umano ng korte na patagalin ang paglaya ng kanyang mga kliyente kaya sa kulungan sila nagpalipas ng magdamag. Pero wala pang tugon dyan sa atin ang Las Piñas City Regional Trial Court para sa kanilang panig. Ayon kay Baligod, marami pa raw hinihinging dokumento sa kanila gaya ng affidavit of detention. Samantala, kinumpirma ni Baligod na 4 sa orihinal na 18 complainants o bagman ni Zaldico ang bumawi sa kanilang sinumpaang salaysay. Sa natitirang 13 ang tumungo sa Las Piñas RTC Branch 202 para mag-post ng bail kahapon. Isa raw dyan ang absent dahil nasa probinsya upang dumalo sa burol ng kamag-anak. Pero 3 lang sa 13 ang nakapagpiyansa bago magsara ang bank transactions kahapon. Kabilang sa nakapagpiyansa sina Romel Bopares, Johnny Buduan at Rodante Orbilio. Ayon kay Baligod, uuwi raw muna sila para magpahinga at maghanda sa mga susunod nilang hakbang. Sa August 14 ang court hearing ng mga dating bagman para sa 4 counts ng perjury na isinampa sa kanila nina ML Party List Representative Laila de Lima, dating National Security Advisor Eduardo Año, dating Senador Antonio Terrallanes at kasalukuyang Bucor Chief Gregorio Catapa. Nikki, pasado alas 2 ng hapon kanina nang makaalis na ng tuluyan dito sa Las Piñas City Regional Trial Court. Yan po mga kabayan, pinalaya na rin po ng korte ng Las Piñas, mga kababayan, ng lower court. Ito pong mga brave 14 o 10, brave 10, mga ex-marine, ex-soldiers. Dahil maraming uulanin po ng batikos yan mga kababayan. Uulanin po. Dahil una-una ay ayon po mismo kay Atty. Baligod, kahapon, di po ba, Biyernes pa lang nahando na sila ng umaga. At ang proseso ay bagal-bagal ng proseso para po sa kanilang sinasabing pagpiyansa. Doon po sa mga sinampang kaso po. Nung sinasabi pong sila Katapang, sila Anyo, si Trillanes at itong si Dilima. Hindi po ba nakita nyo po? Lalabas naman po ang katotohanan. Hindi po ba? Kahit nga po yung apat na bumaliktad ay lalabas din po ang katotohanan kung bakit po sila bumaliktad. May tamang panahon po dyan, mga kababayan. Dahil mismo rin po sa mga kasamahan po nilang natitira na 14 Braves, ito pong mga ex-marine, ay may mga suhol po dyan. Sinuhulan daw po, hindi bababa sa 20 to 25 million. Bumaliktad lang sila. Dahil nga po, ang sinasabi po nila ay katotohanan. Susuhulan ka ba naman ng napakalaking halaga kung ikaw ay hindi nagsasabi ng totoo? Hindi po ba?
May kawakasan naman po lahat yan. Lahat naman po ay may kawakasan. Lalong-lalo po, itong mga tao na ito na nagsasampa ng kaso, may mga kawakasan po lahat yan. Hindi ba, Delima, napakarami mo ring kaso na nagtataka ang taong bayan, mga pulburon ng kaso mo, nakalaya ka, tapos, itong si Trillanes, grabe rin po yan. Ang pagiging hudas niyan, di umano. Hindi po ba, marami rin po yatang bubunuin yan. Lalong-lalo po pagka napalitan na po ang Pangulo ng Bansa at manggagaling pa sa Mindanao ang Pangulo. Hindi po ba, lalong-lalo rin po si Anyo. Si Anyo, mga kababayan, kamusta kaya ang magiging kaso ng mga taong ito, lalong-lalo sa pagtataksil, paghuhudas sa dating Pangulo, na kidnapping pa yata ang ginawa nilang sabwatan, di umano. At ito pong si Katapang, may issue pa rin po yan, di ba? Si Katapang, lalong-lalo po yata mga kabayan kung yung ginawa nila kay Percy Lapid. Hindi kaya, mga kababayan, kaya dito po sa Las Piñas, ang nakikita po natin ay nagre-react po kasi. Nagre-react ang taong bayan bakit hindi na proseso ng mabilis ang pagpiyansa dahil bailable naman po yan. Bailable naman po yung mga sinampa po nilang kaso dyan po sa ating mga ex-marine, ex-soldiers. Hindi po ba? Uulanin po ng batikos yan. Lalong-lalo po sa social media. Ang ginawa po, kung hindi po nila palalayain sa lalong mabilis, ito po mga ex-soldiers, ex-marine. Hindi po ba? Kaya tayo po mga kababayan ay nakikiisa at syempre po para po tayo sa katotohanan. At inaasahan naman po natin na darating po ang tamang panahon na ang mga taong yan, lalong-lalo po ang mga gumawa po ng hindi maganda at naging sakim sa kapangyarihan at sa pera ng taong bayan. Meron din pong kawakasan yan. Ang lahat po ay may kawakasan. Hindi naman po sila panghabang buhay dyan. Hindi po ba? At yun po ang ating inaasahan na darating din po ang kanilang kawakasan. At sana po yan ay sa lalong mabilis at ipagkaloob po sana ng may kapal. Hindi po ba? At ingat-ingat po kayo. At mahaba pa po ang dadanasin, lalong-lalo po sa panggigipit. Ito pong mga soldiers, ex-marine at ex-bodyguard ni Saldico. Mahaba pa po at napakarami pa pong pagdadaanan ng mga taong yan. Dadaan po sa butas ng karayom yan. Lalong-lalo po habang sila ang nakaupo. Dahil ang gobyerno po natin ngayon ay naging sindikato, di umano, lalong-lalo sa malawakang korupsyon. Hindi po ba? Ingat-ingat po kayo at kasama po kayo sa aming mga dasal. At syempre sama rin po natin sa ating mga dasal na maingatan din po ang pamilya Duterte at ang ating Vice President. Mga kababayan, maraming salamat po sa inyo po mga dasal. Yan po mga kababayan, ang kaganapan po kanina na pinalaya na rin po dahil nakapagpiyansa po. At po pwede naman pala magpiyansa mga kababayan kahit po Sabado. Hindi po ba? At bakit hindi na nila inasikaso ng Biyernes? Maaga pa lang. Bakit pinatagal pa nila? Bakit? Dahil may pressure? Nagka-pressure kaya? Nagtatanong lang tayo. Kasi hindi naman nila pwedeng patagalin yan eh. Bailable po yan. Hindi po ba? Maraming salamat po mga kabayan. Thank you po. At ingat-ingat po kayo. At maraming salamat po sa nagusto po natin tambay mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa inyo po mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Excuse me po. At maraming salamat din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada. Kingston from Hong Kong. Jake Yahut from California, USA. Gina Ray from Berlin, Germany. Julieta Celona from Sydney, Australia. Beichi Chiyoko. Baby Roman Ate Isa from Cagayan, Bali.
Jem Aris from United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe from Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Chodorico Erguisa Jr., Arpel Villacorta, Wills Bubbles, si Norma Garcia, Mary Natividad Blinden from Netherlands, Gayat Sena, Tatay Nick from Toronto, Canada, Nancy Lumampao, Balance Vision TV, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Rolando Timbol from Alberta, Canada, Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA, Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero from USA, Randy Crispino from Pasig, Mika Ligaspi, Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, at Romulo de Vinagracia from Bacolod City. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo. Lalo-lalo po sa inyo po mapagawa. At muli po mga kabayan, tiis-tiis lang po tayo at doble ingat po at God bless po sa inyo lahat. Muli po, paalam. Bye-bye.